Hunyo 5, taong 2020, alas 5 na madaling araw. Ang kalangitan sa ibabaw ng Santa Rosa, Laguna ay nasa pagitan pa ng dilim at bukang liwayway. Tahimik ang kapaligiran, maliban sa huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pagdaan ng mga truck sa highway. Sa loob ng Eagles Point, isang eksklusibo at mahigpit na binabantayang subdivision, mahimbing pa ang tulog ng karamihan sa mga residente. Ito ang oras na tinatawag na oras ng pipiligro, kung saan ang katahimikan ay tila nakakabingi. Isang tawag ang pumasok sa emergency hotline ng lokal na estasyon ng pulisya. Ang tumawag ay si Mateo Matt Santos, 37 anyos, isang respetadong negosyante sa komunidad. Basag ang kanyang boses, mabilis at habol ang hininga. Tila galing sa isang matinding takbo o pakikipagpuno. Ang kanyang ulat sa dispatcher ay agad na nagpataas ng alarma. Dalawang armadong lalaki ang puwersahang pumasok sa kanilang tahanan. Ayon kay Mateo, inatake siya at ang kanyang asawa habang sila ay natutulog. Sinabi niyang duguan siya at nangangailangan ng agarang tulong. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga mobile patrol ng Santa Rosa PNP. Hindi pa sumisikat ang araw at ang hamog ay nakabalot pa sa mga damuhan ng subdivision. Agad na siniguro ng mga pulis ang perimeter ng malaking bahay. Nakaalerto ang kanilang mga baril, naghahanap ng mga tumatakas na sospek sa dilim. Ngunit ang bumungad sa kanila ay katahimikan. Ang mga pinto sa harap ay maigpit na nakalak. Ang main door na gawa sa matibay na nara ay nakasara ng maayos. Ang mga bintana sa paligid ng bahay ay walang basag. Walang nakikitang senyales ng forced entry o pilit na pagpasok. Walang sirang screen. Walang gasgas sa hamba ng pinto. Walang naiwang pry marks ng bareta. Sa loob ng bahay, lalong naging misteryoso ang sitwasyon. Ang sala ay maayos na maayos. Ang mga throw pillows ay nasa ayos. Ang mga figurine na display cabinet ay hindi natinag. Walang indikasyon na may naganap na habulan o gulo sa ibabang palapag. Ngunit pag-akyat nila sa ikalawang palapag, dun tumambad ang lagim. Sa master's bedroom, natagpuan ng mga rumesponding pulis si Katrina Kat Santos, 33 anyos, nakahandusay sa kanilang kama. Ang puting kumot ay nabahiran ng matingkad na pula. Wala na siyang buhay. Ang kanyang posisyon ay nagpapahiwatig na inatake siya habang natutulog. Walang senyales na nakapanlaban siya. Sa paanan ng kama, sa ibabaw ng isang malambot na rug, kung saan ito madalas sumiga, naroon ang kanilang alagang golden retriever na si Goldie. Tulad ng kanyang amo, wala na rin itong buhay. Ang katahimikan ng aso sa gitna ng sinasabing intrusion ay isa sa mga unang bagay na napansin ng mga pulis. Sinalubong ni Mateo ang mga otoridad. May bahid na dugo ang kanyang damit pantulog. Ipinakita niya ang mga sariwang hiwa sa kanyang mga braso at tiyan. Sa nanginginig na boses, sinabi niya sa mga investigador na nagising siya sa ingay, nakipagbuno sa mga magnanakaw at nasugatan sa proseso. Ayon sa kanya, tumakas ang mga salarin ilang sandali bago dumating ang tunog ng mga sirena. Habang ang medics ay inaasikaso si Mateo, dumating ang SOCO or Scene of the Crime Operatives. Nagsimula silang maglagay ng yellow tape at suyuri ng bawat sulok ng bahay. Habang tumatagal,
nagsimulang lumutang ang mga katanungan na hindi masagot ng kwento ni Mateo. Ang mga pitaka, mamahaling gadgets, cellphone at mga alahas ay nakalatag lamang sa mga mesa at cabinet. Walang hinalugog, walang mga drawer na nakabukas, walang sinyales na may mga naghanap ng mga mamahaling gamit. Sa isang bansang talamak ang akyat bahay na ang pakay ay mabilisang pera, napakabihira ng ganitong eksena. Napakalinis ng bahay, tila isang showroom, maliban sa kwarto kung saan nangyari ang trahedya. Upang maunawaan kung bakit at paano ito nangyari, kailangan nating silipin ang nakaraan ng mag-asawa. 12 taon bago ang madugong umagang yon. Nagsimula ang kwento ng pag-ibig ni Katrina Concepcion at Mateo Santos noong 2008. Nagkakilala sila sa isang community event sa Laguna. Si Katrina na ipinanganak noong Agosto 18, 1986 ay isang talentadong designer. Noong 2020, siya ay work from home, isang pribilehiyong nagbigay sa kanya ng kalayaang mamalagi sa kanilang magandang bahay sa Eagles Point. Siya ang tipo ng tao na mas gustong nasa bahay, nag-aayos ng interior at nag-aalaga kay Goldie, ang asong itinuring na nilang anak dahil wala pa silang supling. Si Mateo Santos naman ay kilala bilang isang masipag na tao. Mula sa simula ng kanilang relasyon, nagsama na sila at binuo ang kanilang pangarap. Sa mata ng kanilang mga kaibigan at kapitbahay, sila ang definisyon ng ideal couple. May sariling bahay at lupa, may mga sasakyan, at palaging presentable sa mga social gatherings. Hindi sila nag-aaway sa publiko at tahimik ang kanilang pamumuhay. Si Katrina ay abala noon sa pagpaplano ng isang malaking renovation para sa kanilang bahay. Madalas siyang makipagkwentuhan sa mga amiga tungkol sa mga bagong tiles, pintuan at furniture na gusto niyang bilhin. Lagi niyang sinasabi kung gaano niya kamahal ang katahimikan ng buhay sa subdivision. Para sa kanya, ang bahay na yon ay hindi lang estruktura. Yun ang kanyang sanktuaryo, ang kanyang ligtas na kanlungan mula sa magulong mundo sa labas. Ngunit sa likod ng magandang fasad, may mga lamat na palang nabubuo. Sa mga huling taon, napapansin ng malalapit na kaibigan ni Katrina ang pagbabago sa kanya. Mula sa pagiging masiyahin, naging tahimik siya tungkol sa kanyang asawa. Naglabas siya ng salubin sa kanyang inner circle tungkol sa panlalamig ni Mateo. Madalas tong umuwi ng gabi at kapag nasa bahay naman, parang wala ito sa sarili. Wala na ang dating init ng kanilang pagsasama. Gayunpaman, bilang isang tapat na asawa, patuloy na ibinuhos ni Katrina ang kanyang pagmamahal sa bahay at sa buhay na kanilang binuo. Wala siyang balak makipaghiwalay. Hindi siya naghahanap ng ibang matitirahan. Ang lahat sa loob ng bahay sa Eagles Point ay nananatiling simbolo ng kanyang pag-asa. Ang kanyang mga design sketch ay nakalatag pa rin sa mesa ng umagang yon. Ang mga materyales sa pagpapatayo ay maayos na nakasalansan sa garahe at ang kanyang araw-araw na routine ay umiikot pa rin sa pag-aalaga kay Goldie. Ang hindi alam ni Katrina, ang kanyang safe space ay naging isang hawla. Ang ritmo ng kanyang buhay, ang kanyang pagtulog, ang kanyang routine ay pinag-aaralan at pinaplano na pala ng mismong taong katabi niya sa kama gabi-gabi. Balik sa investigasyon. Habang ginagamot ng mga doktor ang mga sugat ni Mateo sa ospital, ang forensic team ng PNP ay nagsasagawa ng masusing technical analysis. Ang unang hamon sa mga investigador ay ang pagtukoy sa point of entry. Dito, nagsimulang magkaroon ng problema ang kwento ni Mateo.
Masusing sinuri ng pulisya ang bawat bintana at pinto. Ang main door ay naka-deadbolt at may internal latch na dislide. Ibig sabihin, may sasara lang ito at may lalak ng ganoon kung nasa loob ang tao. Lahat ng bintana ay may screens na walang sira. Walang bakas ng putik sa sahig. Walang mga yapak ng sapatos na galing sa labas. Kung may pumasok na dalawang lalaki, lumipad ba sila? Sa loob, ang physical evidence ay sumasalungat sa salaysay ni Mateo. Sa foyer o pasukan, ang pitaka ni Katrina ay nakapatong lang sa side table. Bukas at kita ang cash. Sa sala, ang mga laptop ay hindi ginalaw. Kung magnanakaw ang pumasok, bakit nila lalampasan ang mga bagay na madaling ibenta? At bakit sila aakyat sa taas para pumatay kung pwede naman silang kumuha ng gamit sa baba at umalis ng tahimik? Ang kwarto kung saan natagpuan si Katrina ay tila isang selyadong kapsula. Ayon kay Mateo, pinasok sila, binaril ang asawa niya at siya ay nakipagbuno. Pero para makatakas sa mga suspect, kailangan nilang lumabas ng pinto. Kung lumabas sila sa main door, sino ang naglock nito? Mula sa loob, gamit ang deadbolt at latch. Imposibleng gawin yun ng taong nasa labas na. Walang nakitang senyales sa mga investigador na gumamit ng lock pick o spare key. Ang buong struktura ng eksena ay tumuturo sa isang nakakabahalang konklusyon. Nang mangyari ang pamamaril, ang tanging mga tao sa loob ng bahay ay sina Katrina, Mateo at ang aso. Walang intruder. Ang bahay ay naging isang selyadong kabaong. Sa ospital, ang mga doktor at medical legal officers ay nagsimulang magduda sa mga sugat ni Mateo. Iginiit ni Mateo na nakuha niya mga ito sa pakikipag-agawa ng patalim, ngunit ang siyensya ay hindi nagsisinungaling. Ang mga sugat ay mababaw, tuwid at malinis ang gilid. Malayo ito sa mga jug o punit na sugat na natatamo sa totoong away. Walang defensive wounds sa kanyang mga palad. Karaniwan kapag inaatake ang isang tao ng kutsilyo, sasalagin niya ito ng kamay, kaya magkakaroon ng hiwa sa palad o braso nito. Wala nito si Mateo. Tinawag ng mga eksperto ang mga sugat na to bilang hesitation marks at self-inflicted. Ang mga hiwa ay nasa mga parte ng katawan na madaling abutin ng sariling kamay ni Mateo, braso at tiyan. Higit pa rito ang blood spatter pattern. Sa kanyang damit ay nagpapakita ng dugo ay tumulo pababa habang siya ay nakatayo ng tahimik. Kung nakikipagbuno siya, dapat ay may talsik ng dugo sa iba't ibang direksyon dahil sa paggalaw. Ang nakita nila ay passive dripping. Dugong tumulo dahil sa gravity, hindi dahil sa karahasan. Habang kinukunan siya ng ebidensya, napansin ng mga detective ang pabago-bagong kwento ni Mateo. Minsan, malalaki daw ang mga suspect. Minsan, katamtaman lang. Minsan, nakamaskara. Minsan, hindi sigurado. Pero ang hindi nagbabago ay ang kanyang pag-inda sa sariling sugat na ayon sa medical report ay superficial o mababaw at hindi delikado. Ang isa pang biktima, si Goldie. Ang asong Golden Retriever ay nagbigay ng isa pang kritikal na piraso ng ebidensya. Si Goldie ay binaril gamit ang parehong kalibre ng baril na pumatay kay Katrina. Nakahiga siya sa pana ng kama sa kanyang paboritong pwesto. Ang posisyon ng aso ay nagpapakita na hindi ito tumayo, hindi ito umatake, at hindi ito tumakbo. Binaril ito nang walang kalaban-laban. Ayon sa mga kapitbahay, si Goldie ay isang asong maingay at territorial. Tumataw ito kapag may kumatok lamang, kapag may delivery
o kapag may ibang taong pumasok sa gate. Pero nang umagang yon, walang nakarinig ng tahol. Walang ingay. Ibig sabihin, kilala ni Goldie ang taong pumasok sa kwarto. Hindi niya ito itinuring na banta. Kampante ang aso hanggang sa huling sandali. Ang tanong ng mga investigador, bakit papatayin ng mga magnanakaw ay isang aso na hindi naman nananakit? At gagawin ito gamit ang baril na lilikha ng ingay. Mas lohikal na iwasan na lamang ang aso kung magnanakaw ka. Ang pagpatay kay Goldie ay tila isang calculated move para patahimikin ang anumang variable na pwedeng sumira sa plano. At dahil hindi tumahol ang aso, malinaw na ang pumatay ay insider, ang amo mismo. Habang nasa ospital pa si Mateo, nakuha ng cybercrime unit ang cellphone at laptop nito. Ito ang naging black box ng krimen. Ang digital forensic report ay nagbunyag ng isang madilim na katotohanan. Isang araw bago ang krimen, ang browser history ni Mateo ay puno ng mga nakakabahalang searches. Hindi siya naghahanap ng balita o sports. Ang mga sinesearch niya ay paano dayain ang crime scene, gaano katagal bago mamatay sa cyanide, sintomas ng drug overdose, at mga mapa palabas ng subdivision nang hindi nakikita sa CCTV. Mas nakakapangilabot ang oras ng mga search na to. Ginawa niya ang mga ito bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw habang natutulog ang kanyang asawang si Katrina sa kabilang parte ng kama. Ito ay patunay na premeditation o pinaghandaang krimen. Planado, hindi biglaan. Upang mabuo ang kaso, kailangan malaman ng prosekusyon ang motibo. Bakit papatay ng isang lalaki ang kanyang asawa kung mukhang maayos naman ang kanilang buhay? Ang sagot ay natagpuan sa dalawang klasikong dahilan: pera at babae. Lumutang ang isang saksi, isang ex-girlfriend na muling nakaugnayan ni Mateo. Ipinakita niya ang mga palitan nila ng mensahe kung saan nangako si Mateo na iiwanan niya si Katrina. Sinabi niyang ang kasal nila ay on paper lamang at gusto niya nang magsimula ng bagong buhay kasama ang other woman. Ngunit bakit kailangang patayin? Bakit hindi na lang maghiwalay o magpaanal? Isang katrabaho ni Mateo ang nagbigay ng liwanag dito. Ayon sa kanya, madalas magreklamo si Mateo tungkol sa batas ng Pilipinas. Alam niyang ang annulment ay magastos, matagal at komplikado. Higit sa lahat, ayaw niyang makihati sa ari-arian. Alam niyang sa ilalim ng batas, ang kanilang bahay at lupa sa Eagles Point ay conjugal property. Kapag maghiwalay sila, kailangan itong hatiin o ibenta. Tinanong pa ni Mateo ang katrabaho, ano ba ang nangyayari sa property kapag namatay ang asawa? Dito nabuo ang buong larawan. Ang pagpatay kay Katrina ay ang shortcut. Mapananatili ni Mateo ang bahay, makukuha niyang insurance kung mayroon man, at malaya na siyang makakasama sa kanyang kabit nang walang legal na sagabal at walang hatian sa pera. Ito ay kasakiman na pinakadalisay na anyo. Ilang oras matapos lumabas ng ospital, dinala si Mateo sa interrogation room. Hinarap niya ang mga veteranong investigador. Ginamit nila ang kanyang mga sariling salita laban sa kanya. Matt! Tanong ng hepe. Sabi mo hinabol mo sila hanggang sa pinto. Pero nakalak ang deadbolt nang dumating kami. Paano nangyari yon? Namutla si Mateo, nahuutal. Sinubukan niyang baguhin ang kwento. Baka raw nalak niya dahil sa takot, pero hindi tugma. Pagkatapos inilatag ng pulis ang mga litrato ng kanyang search history. Bakit ka naghahanap ng paraan kung paano pumatay ng tao? At mag-stage ng robbery, ha, Matt? At bakit mo ito ginawa habang katabi mo ang asawa mo?
wala nang naisagot pa si Mateo. Ang katahimikan niya ang nagsilbing kumpirmasyon. Inaresto siya sa salang parricide. Sa tulong ng siyensya at teknolohiya, binuo ng mga pulis ang tunay na pangyayari. Hindi 5 AM nagsimula ang krimen. Mas maaga pa. Hinintay ni Mateo na makatulog na mahimbing si Katrina. Kinuha niya ang baril. Unang pinatay si Katrina habang natutulog. Walang laban, walang sakit. Sunod niyang binaril si Goldie para walang tumahol. Pagkatapos, nag-ikot siya sa bahay. Sinadya niyang hindi sirain ang mga gamit na gusto niyang angkinin. Pumunta siya sa banyo, humarap sa salamin at hiniwaan ang sarili. Tinitiyak na mababaw lang at hindi siya mamamatay. Hinintay niyang magliwanag bago tumawag sa pulis para magmukhang akyat bahay. Pero ang dugo sa katawan ng asawa at aso ay nagsisimula ng matuyo. Patunay na matagal na silang patay bago pa tumawag si Mateo. Ang paglilitis ay ginanap noong Nobyembre 2024 sa Regional Trial Court. Naging sensational ang kaso sa lokal na media. Ang prosecutor ay hindi naging emosyonal. Naging logical siya. Mathematics, ika niya. Hindi nagtutugma ang math ng kwento ni Mateo. Pinatotoo ang forensic pathologist. Ang mga sugat ay self-inflicted. Ang bumaril ay nakatayo at kalmado. Pinatotoo ang cybercrime expert. Ang plano ay nasa kanyang cellphone. Pinatotoo ang kabit at katrabaho. Gusto niyang solohin ang bahay at pera. Sinubukan ng depensa na sisihin ang CCTV ng subdivision na malabo daw. Pero lalo lang nitong diniin na walang ibang taong pumasok o lumabas. Ang bahay ay naging saksi laban sa may-ari nito. Matapos ang 5 araw, ibinaba ang hatol. Sa loob ng courtroom, puno ng tao. Ang pamilya ni Katrina, suot ang mga t-shirt na may mukha niya at tahimik na nagdarasal. We find the accused Mateo Santos guilty beyond reasonable doubt. Ang hatol ay reklusyon perpetua. Habang buhay na pagkakulong ng walang posibilidad na parol. Pinarusahan din siya sa ilalim ng Animal Welfare Act para sa pagpatay kay Goldie. Sa kanyang desisyon, sinabi ng hukom, hindi lang ito pagpatay. Ito ay pagtataksil sa pinakamataas na antas. Ang pagpatay sa asawa sa loob ng kanilang tahanan at ang pagtatangkang dayain ng hustisya ay karumal-dumal. Si Mateo Santos ay dinala sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, kung saan siya magpapalipas ng natitira niyang buhay sa likod ng rehas. Ang bahay sa Eagles Point, ang motibo ng lahat ng ito, ay nananatiling nakatayo ngunit walang laman. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang sinumang napatunayang pumatay sa kanilang kapamilya ay tinatanggalan ng karapatang magmana. Ang ari-arian ay napunta sa pamilya ni Katrina. Sa huli, walang nakuhang pera si Mateo. Wala ring bagong buhay kasama ang kabit. Ang nakuha lang niya ay isang selda. Ang kasong ito ay naging aral sa Santa Rosa. Isang paalala na sa panahon ng digital forensics at makabagong siyensya, wala nang perfect crime. Kahit anong linis ng pagpapanggap, kahit anong higpit ng pagkakakandado ng pinto, sisingaw at sisingaw ang katotohanan. Si Katrina at Goldie ay wala na, pero ang hustisya para sa kanila ay nakamit. Salamat sa mga tahimik na ebidensyang hindi kayang ilibing ng kasinungalingan.